Na-scoop niya raw! Nakita niya! Pogi kasi ni Remulla, mga kababayan. Double, no? wow. Yan. Wow. Kailan ba naging journalist itong si Ombudsman Remulla? Aray ko po, solid yun mga kababayan ha. Ay naku po, Ombudsman Remulla, ano nangyari sa'yo? Nagpiling journalist ka na naman dito sa interview na to na kung saan binanatan ka at sinupalpal tuloy itong ni Idol Ben Tulfo mga kababayan. Shoutout Idol Ben Tulfo. Pero bago tayo tumulak niyan mga kababayan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating bansa. O balikan na natin tong si Kengkoy. Sir, any update dun din sa sinabi niyo po last Saturday, yung regarding kay Senator Bato? Hindi ko na pwede nang hingan as executive function na yan. I did that as a function of my being a journalist also for the day of first Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko eh. Kung tatanungin niyo ako kung meron. Nasa telepono ko. Ito po mga kababayan, galing sa kapatid neto ni Kengkoy Remulla na si John Vic Remulla. Isa sing secretary dito sa administration ni Bongbong Marcos mga kababayan. Ito po, nag-usap lang daw sila sa telepono. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic copy from a third source. So hindi po galing sa ICC. Yan, maliwanag na nagpapakengkoy lang itong siya. Nagpapapublicity lang, nagutom sa publicity. Itong si Kengkoy Remulla mga kababayan. Yung warrant of arrest ni Senator Bato na hindi po galing sa ICC, galing lang sa third source person mga kababayan. Ombudsman yan mga kababayan hindi po journalist. I have a copy, pero hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Confirm. Meron, confirm yan. Magaling na. Basta telepono ko yung warrant. Pero hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement niya. Sir, have you talked to DOJ? Kasi iba yung sinabi nila eh. Wala pa sila eh. Sila, wala. Nauna ako sa kanila eh. Okay. Kengkoy talaga. Sir, balik lang po ako kayo sa dito. Kapag umakit na po ito sa tingin tayo, may mga strategy na po tayo paano po maibabalik yung pera sa pamahalaan. Siyempre, marami na kaming ginagawang hakbang para dito. Pero saka natin pag-usapan basta marami tayong nais gawin na hakbang upang ma-recover ang pera na nakulimbat sa ating ingat yaman. Sir, still on Zaldico, pwede po ba out sa picture yung extradition para mapapuli siya? Hindi, pwede yan. Pwede yan. Extradition is a process that we can use. Ano naman yan eh. Ako, naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino ang nakiusa, para bang makinig sila kasi maraming Pilipino talagang nakaikot na at kilalang kilala ng buong mundo. Kaya malaking bagay na Kengkoy. Yun nga, ang napapakita nga naman sa atin niya, nagagaling nga sa mga Pilipino sa abroad, di ba? Nakakakita sa kanya. Healing journalist mga kababayan. Sir, last question. Sir, yun lang pong binanggit ng lawyer ni Zaldico last Osoplakin na ito. He said Osoplakin that ni the Ben Tulfo. ombudsman may have already prejudged the case. Hence, they will... I am not a judge. We are not judges here. We are here to investigate graft and corruption. And it is something that we have to do for the country. It is something that was given to us as a matter of law, as our responsibility. Kaya prejudging is a wrong term because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami west dito. Kami po ay mang-uusig. Kami po ang tikahabol ng mga gumawa ng kabalstugan at winalangyang ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito. Kong, Zaldico ang una, sino pong susunod? Kong. Marami pa yan, at marami pa. At may mga pinag-aaralan kami papeles sa taas kanina. At mukhang pabigat-bigat talaga ang kalalabasan. Sa mga susunod na araw, may mga lalabas pa informasyon na babantayan na lang ng taong bayan sapagkat hindi naman kami nagpapahinga. Ito'y tuloy-tuloy namin tinatrabaho. Kahit Sabado ulit ko, nakikipag-usap kami para matapos lang ang mga trabahong binigay sa amin dito sa opisina. Ombudsman, nakikipagtulungan lang po si Prominent Chair sa inyong office regarding sa cases of incumbent officials na nakareceive po ng mga donations. Pwede niyo po bang ipakalisan kung meron kung sino po yung... Nabalitaan ko may transmittal na sa amin, kaya lang hindi ko alam
kung natanggap na o kaya ito'y routed na papunta sa opisina ko. Pero siyempre kakilala ko si George Garcia, kababayan ko yan sa Cavite. Kababayan ko. Pero number ng ombudsman ng details, you said 4B, DPWH 4B, so that's the district engineer. Kasama yan, district engineer. Mga opisyal niyan, yung mga nagbigay ng mga certification, tapos yung mga opisyal na Sambes, at marami pa ibang kasama dyan. May tansya na ba kayo, ombudsman, kung ilan yung first filing, ilan yung makakasuhan? Siguro abot na mga mahigit 10. Mahigit 10 yan. Sir, nag-request din daw po yung opisina niyo ng source ng mga certain candidates po. Meron mo bang findings na? Hindi, wala pa. Hindi pa namin maramang yung ating fact-finding na nagre-request na at nagsasapinan na rin ang mga records sa iba't ibang opisina. Sir, sorry, hapon na lang. You mentioned last week na si dating House Speaker, ang possible case is gross and excusable negligence. It means ba, sir, lusot na siya sa ibang mga kaso? Sila pinag-aaral ng conspiracy, hindi namin binibitawan yan. Ayan ang sinasabi namin na pwede na ibintang sa ngayon pa lang. Pinag-aaralan na yan kung anong legal theory. Pero hindi pa, pinag-aaralan natin ang angulo ng conspiracy, angulo ng malversation, angulo ng plunder. Hindi naman ito pwedeng ibitawan mo lang kagad ng salita. Pero sasabihin ko, pinag-aaralan namin yan. Pero sa ngayon, yung pa lang ang lumalabas na hindi na pwedeng ibintang sa kanyang pagkatao, sa kanyang opisina ng panahon na yun. At tuloy-tuloy ang pag-aaral po ng opisina ng ombudsman tungkol dito. Ay nako, ombudsman, feeling pa journalist ka na naman. Hindi lang puro sabi-sabi, puro sinto-sinto yung pinagsasabi ninyo, puro lang kayo press. Wala naman kayong pinapatunayan na yung ipapakulong or ano. Ipresenta nyo na dito, iharap nyo na sa social media. Huwag na yung binibitin at nililis yung mga tao. Kailan ba naging journalist itong si Ombudsman Remulla? Hindi ibig sabihin humarap ka lang sa camera, may mikropono ka na, may ilaw ka na, daldal ka na, journalist ka na. I don't think so. 4 na haligi lang nasa bansa po natin. Hudikatura, lehislatura, ehekutibo, at media. Ombudsman Boying, nasaan ka? Kamakailan, ipinagmalaki po sa media ni Ombudsman Boying Remulla na may kopya raw siya ng arrest warrant dito po sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Nangyari ito sa kanyang press con sa Ombudsman kamakailan, last week. Tinanong siya ng mga kapatid namin sa industriya, ang media, patungkol sa arrest warrant na kung saan ang DOJ, Department of Justice, wala pang kopya ng confirmation. Ganun din, kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla, wala rin silang natanggap na arrest warrant sa ICC dito po kay Senator Bato de la Rosa. So, saan ang galing po, ano? Ito po ang sagot ni Ombudsman Remulla sa press con na ipinagmalaki niya. Na-scoop niya raw ang lahat. Wow. Wow. Double. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ito pong pahayag ni Remulla. Sabi niya, kasi as a journalist daw sa kanyang programa, na-scoop niya raw. Nakita niya. Pogi kasi ni Remulla, mga kababayan. Double. Wow, wow. Bow. Bow, wow, wow. Kailan ba naging journalist itong si Ombudsman Remulla? Nagka-programa ka lang sa radyo, sa telebisyon. Siguro radyo, journalist ka na. Medyo, mag-ingat po tayo sa salita. Ang journalist po, larangan po yan. Hindi basta-basta dahil umarap ka na sa mikropono, meron ka ng ilaw dyan. At sa studio ka na, journalist ka na. Binigyan ka ng programa, hindi, host ka lang. Hindi, nagdadala ka na ng programa. Iba po yung journalist nag-aaral eh. Nasa puso po yan. And then, science po yan. Bachelor in Science in Journalism or Bachelor of Arts in Journalism. Depende na po yan, ano? 4 na taon na kurso po yan. Seryoso. Kaya para doon sa gusto maging journalist, pinag-aaralan po yan. Yung totoong journalist, hanggang kasalukuyan, tatrabaho po sila. Independente. Pero yung puso po nila, mamamahayag. Mag-iingat po tayo sa salitang journalist. Marami po nagsasabi na, porket humarap ka na sa camera, may ilaw ka na, may cellphone ka na, live ka na, journalist ka na. Mali! Hindi po pwede kahit na nagprograma ka sa radyo, bumibili ka ng programa mo sa radyo, journalist ka na. Hindi! Black timer ka lang.
Kasi ang black timer, now you see it, now you don't. Pag wala ka na, wala na. Pag wala ka ng oras mapili, wala na. So, wala kang platform. Iba po yung journalist na nananatili po sa tagal ng panahon, nagsusulat o nagbo-broadcast, nandun po sila. Kasi yung kanilang pinapasukan ay mga institusyon na kung saan may lisensya, may prangkisa. Hindi ko po sinasabing initsapuera po natin mga vlogger kasi may mga vlogger po na dating journalist po sila. May mga iba nagbablog po sila at wala mga samarian. Yung ating sinasabi lang, hindi ibig sabihin humarap ka lang sa camera, may mikropono ka na, may ilaw ka na, daldal ka na, journalist ka na. I don't think so. You may be a lawyer, you may have been a congressman, you may have been a DOJ secretary, you may have been an ombudsman, but you'll never be a journalist. Why? Kasi hindi yan ang larangan mo eh. Let me spar with Ombudsman Remulla. That is as a journalist. Ito po mga simpleng katanungan. Ombudsman Remulla, kanino mo nakita? Bakit mo nakita? Sino nagpakita? Saan mo nakita? Kailan mo nakita? Paano mo nakita? The 5 W's and 1 H. Kompleto ka na dyan. May storya ka na. Ayun hinahanap ng mga kapatid namin sa industriya. Kompletohin mo yan. Pag nakompleto mo, may storya ka na. Sabi nga nitong si VP Sara na palaban at may konting pitik. Yung retired journalist na kapilyido ko, chismoso raw, Marites, under the guise na nakascoop din. Hindi ko na babanggitin ang pangalan kasi matanda sa akin yun eh. Kapilyido ko na eh. Iba-iba po kami pag sinabing dahil magkapilyido kami, pareho kami, magkaiba. Apelyido niyo pareho, isang dugong dumadaloy, pero magkaiba sa prinsipyo, sa paninindigan, sa common sense, sa wisdom, sa knowledge, walang commonalities. Hiwalay natin yung fact or fiction. Let's leave it there, mga boss. Kapag ikay journalist, be ready with your credible source. Nakakahiya ka, Ombudsman Remulla. Ombudsman ka pa naman. Ngayon, pinagtatawanan ka lang dito sa social media. Sa pagiging kengkoy mo. Kasi mahilig ka kasi magpahayag ng mga fake news. Tinig ka kasi muna at pakinggan mo yung mga journalist kung ano yung mga ginagawa nila. Bago ka magpahayag ng mga news, siguraduhin mo na reliable yun ibabalita mo tungkol dito kay Senator Bato. O ayan mga kababayan, hanggang dito na lang ho muna tayo. Maraming salamat po sa panonood dito sa video na to. Para updated po tayo mga kababayan, isang share, like, subscribe lamang po para napapanood natin yung mga kaganapan dito sa ating bansa, yung mga balita mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Ingat po kayo lagi and God bless.